Sa dami ng temple sa Bangkok, Wat Saket ang isa sa pinaka-iconic. Bakit? Dahil dito mo makikita ang Golden Mount. Isang templo na may kwentong hindi lang basta tungkol sa pananampalataya, pero tungkol din sa katatagan. Kaya sa episode na to, sabay-sabay nating puntahan ang temple na to para malaman ang konting history nito. Pupuntahan din natin ang ilan sa mga naggagandahang landmarks ng Bangkok. So excited ka na ba? So tara guys, samahan niyo ako. So nandito tayo ngayon guys, harapan ng Grand Palace kung makikita nyo. Pero actually hindi dyan ang punta natin ngayon. Gusto lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda. Sa ibang temple tayo pupunta ngayon guys. At yung temple na to is sikat siya pero hindi siya ganun kasikat compare sa ibang temples dito sa Thailand. Pero bago muna tayo pumunta doon sa temple na pupuntahan ko guys, may mga ilang location ako na gusto lang i-share sa inyo. Actually, kaharapan ko na nga siya eh. Bali, ito yung Grand Palace and then ito yung building na pupuntahan muna natin. So tara, samahan niyo ako guys. So pagtawid ko, makikita mo rin yung Grand Palace dito guys. And napakaganda rin talaga nung view from dito. And then, nandito lang din yung Ministry of Defense na building. Bali, the reason why I'm here guys, kasi nga, itong location na to is very popular siya sa mga locals for photo shoot. And yung vibe niya guys is parang ano, alam niyo yung colorful building sa Singapore? Nakalimutan ko yung tawag doon eh, anong pangalan ng building niya. Basta, ganito yung dating niya. Kaya sikat siya sa mga local tsaka mga foreigner siguro na nakakaalam. So ngayon, maglalakad naman tayo ng konti guys, papunta dun sa isang landmark na gusto kong i-share sa inyo kasi popular din yun siya sa mga turista at sa mga mahilig mag-picture dyan. And also guys, sa gilid ng Ministry of Defense, makikita mo rin tong orange building na to, which is yung Sarandrom Palace. Ewan ko lang kung tama yung pagka-pronounce ko. But yeah, kung mahilig kayo sa mga gantong style ng building para mag-pictures, worth it siyang puntahan. So, naglakad lang ako ng mga 5 minutes guys, dire-diretso from doon sa may Ministry of Defense na building, and then makikita mo na yung giant swing sa unahan. Sa street na to guys, marami akong mga nakikita mga Buddha shop. Kagaya ng mga ganito. So after ng mga 5 to 8 minute walk guys, nakarating na rin ako dito sa giant swing o yung tinatawag nilang Shaoxing siya. So yeah, isa rin to sa mga landmark dito sa Thailand or sa Bangkok guys na dapat yung puntahan. Kapag nandun ako sa may giant swing kanina guys, may nakita akong parang event, Bangkok Design Week 2025, and may show sila dito.นั่นนะครับไปวัดสะเก็ดเท่าไหร่ครับ101เลยครับ101อ๋อไม่เป็นไรครับแล้วเท่าไหร่50 บาท50 60ก็ได้60ผมไปโอเคเข้าตรงนี้ไม่ได้มันต้องไปวนนู่นน่ะเข้าตรงนี้ไม่ได้ไงเข้าตรงนี้ไม่ได้มันต้องไปวนหน้าวัดงั้นพี่สรุป60ไปไหมขอบคุณครับพูดถึงว่ามันไปใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้ต้องไปวนกันผมให้70แล้วกันนะครับ
Kabunhap. Oh. At so yun na guys, after 5 minutes na tuk-tuk ride, I'm finally here dito sa Golden Mount or Watsakit. Grabe, na-amaze ako sa ganda dito pa lang guys ha. Matagal ko nang gustong puntahan tong temple na to, and finally this is the day. So tara guys, samahan nyo ako. 100 daw yung entrance dito guys eh. Pero tignan natin kung makakalibre tayo. Kabunhap. Puta isi siya. Kabunhap. Ni mèoด้วยอ่ะ. So nandito na tayo guys sa entrance, and then nakabili na tayo ng ticket, 100 baht per person. Pero pag sa mga locals guys is libre siya. So actually tinanong niya ako kung Thai ba ako o hindi. Pero kasi baka hanapan niya ako ng ID and then wala akong makipakita. So nag-honest na lang tayo. Try natin to guys. So bukas nga pala guys, itong temple na to everyday from 7 AM to 7 PM. Hindi ko alam kung ilang steps na ako guys, pero ang sabi doon kanina sa baba is nasa total of 344 steps. Pero maliit lang din naman kasi yung bawat steps eh. So madali lang naman siguro, hindi ka naman mapapagod.พอดีไม่มีเนี่ยbuti lang guys, may binibenta silang tubig dito kasi kanina pa ako nauuhaw eh. Tara, akit pa tayo.เลือกจะตั้งหัวทองจำลองไว้ที่ชัยภูมิระยะทาง300 กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงอยู่ที่3 ป้ายอยู่ที่3 ป้ายขึ้นกลางพอดี Finally guys, I made it to the top. Noong unang panahon, ang lugar na to ay tinatawag na Watsake, isang temple mula pa sa Ayutthaya era. Pero nang si King Rama I ay bumalik galing giyera, may sabi-sabi na huminto siya rito para maghugas ng buhok bago pumasok sa lungsod. Simula noon, binigyan niya ito ng bagong pangalan, Watsakit, na may kahulugan na parang paghuhugas ng buhok. Fast forward to King Rama III, isa sa mga plano niya ang magpatayo ng isang napakalaking jetty dito.
Pero hindi ito natuloy dahil sa malambot na lupa ng Bangkok, kaya bumagsak ang structure bago pa man ito matapos. Makalipas ang ilang taon, tinubuan na lang ito ng mga damo at nagmukhang natural na bundok, kaya ang mga locals tinawag itong Pukhaw, na ang ibig sabihin ay mountain. Akala ng iba dito na nagtatapos ang kwento, pero hindi pa. Dumating si King Rama IV at naisip niyang bigyan ng second chance ang lugar na to. Imbis na pabayaan, itinayo niya ang mas maliit pero mas matibay na golden stupa sa ibabaw. Ngayon, ang Golden Mount ay hindi lang isang tourist spot, isa rin itong simbolo ng perseverance. Ang pag-akyat mo sa 344 steps nito ay parang paglalakbay sa kasaysayan, mula sa failure, reinvention, at success. Kaya next time na bibisita ka sa Watsakit, pakinggan mo ang tunog ng mga kampana. Hindi lang yan basta prayers. Parang kwento na rin yan ng isang lugar na bumangon mula sa pagkadapa. At so yun na nga guys, finally nakababa na rin tayo. Medyo maraming tao dun sa taas, kaya hindi tayo pwede mag-ingay kasi halos karamihan ng mga locals is nagdadasal eh. So yeah, kailangan natin i-respeto yon. And then, may isang location pa ako na gustong i-share sa inyo guys sa video na to. So tara, samahan nyo ako. So, nandito ako ngayon guys sa may park, dito sa may Rama 8 Bridge. And from dito sa spot na to, makikita mo talaga yung ganda ng Rama 8 Bridge. Maganda tumambay dito guys kasi malapit sa Chao Phraya River, maganda yung view, and then maraming mga nag-exercise, nag-jogging. So ngayon, nandito naman ako ngayon guys sa taas ng bridge para enjoy yung hangin and then yung view ng Chao Phraya River and then yung mga cruise ship na dumadaan, yung mga dinner cruise. So yeah, ito yung mga landmark dito sa Bangkok guys na hindi ganun ka-touristy and worth it puntahan. Ilalagay ko yung mga link ng mga lugar na to sa description guys. So guys, punta kayo kapag may time kayo. Magandang pumunta dito kapag hapon, siguro mga 4 PM onwards. And then kapag dating ng 6, bubuksan na nila yung ilaw para ma-highlight yung mga wire or cables. Ganda maglakad dito guys. Ganda magmuni-muni. Tsaka safe siya guys. Kasi maraming taong naglalakad eh.